Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Rachel May Nicolaf Cable. Ako ay nagmula sa Tenaybe. At sa video na ito ay pag-uusapan natin ang globalisasyong pang-ekonomiya. Ano nga ba ito? Paano ito nakakaapekto sa ating bansa? At ano ang mga positibo at negatibong dulot nito? Lalo na pagdating sa pagpasok ng multinational at transnational companies. Yan ang aalamin natin ngayon. Kaya manood at makinig kayo. Ano ang globalisasyong pang-ekonomiya? Kapag sinabi natin globalisasyong pang-ekonomiya, ito ay tumutukoy sa mas malawak at mas mabilis na palitan ng produkto, serbisyo, kapital, at pamumuhunan sa pagitan ng mga bansa. Sa madaling salita, nagiging parang iisang pandaigdigang merkado ang buong mundo. May ilang katangian ng globalisasyong pang-ekonomiya. Una, malayang kalakalan. Mas konti o halos walang buwis sa import at export. Pangalawa, pandaigdigang pamumuhunan. Ang mga negosyo mula sa mga bansa ay nagtatayo ng sangay sa ibang bansa. Pangatlo, paglawak ng multinational at transnational companies tulad ng McDonald's, Toyota, Unilever at Samsung. Multinational or ang MNCs. Ito ay centralized ang desisyon at ang pinakamalaking kapangyarihan ay nasa headquarters at ang mga sangay ay sumusunod lamang. Karaniwang pare-pareho ang produkto o serbisyo sa lahat ng bansa. Layunin ay palawakin ang merkado at kita sa buong mundo. Yan ang multinational companies. Ano naman ang transnational or ang TNCs? Hindi ito sentralisado ang mga desisyon. Ang mga lokal na sangay ay may kalayaan na i-adjust ang produkto o serbisyo ayon sa kultura, batas at pangangailangan ng merkado. Sa madaling salita, parehong may pandaigdigang operasyon ang mga ito. Ngunit magkaiba ang estilo ng pamamahala. Pang-apat, pandaigdigang organisasyon sa ekonomiya, gaya ng WTO, IMF at World Bank. At panglima, ang pagiging interdependent ng mga bansa. Kung may krisis ang isa, maapektuhan ng iba. Tumungo naman tayo sa positibong epekto. Pag-usapan natin ang positibong epekto ng globalisasyong pang-ekonomiya at ang pagpasok ng mga MNCs at TNCs. Una, nagbibigay sila ng maraming trabaho. Halimbawa sa BPO industry at ang mga pabrika na itinatayo rito ng mga dayuhang kumpanya. Pangalawa, tumutulong sila sa pag-unlad ng ekonomiya dahil sa buwis at pamumuhunan. Pangatlo, nagdadala sila ng makabagong teknolohiya at kaalaman na hindi basta makukuha ng lokal na mga industriya. Ikaapat, mas maraming pagpipilian at mas murang produkto para sa mga mamimili dahil sa kompetisyon ng lokal at dayuhang negosyo. Panglima, napapalawak nito ang ugnayan ng Pilipinas sa pandaigdigang merkado. Halimbawa, mas nakikilala tayo sa larangan ng electronics, manpower at serbisyo. Yan ang mga Pilipino, skillful. Tumungo naman tayo sa negatibong epekto. Kung merong positibo, malamang merong negatibo. Una, may pagsasamantala sa manggagawa, bababang sahod at mahabang oras ng trabaho lalo na sa mga pabrika. Pangalawa, nalulugi ang mga maliliit na negosyo na hindi kayang makipagsabayan sa mga malalaking kumpanya o mga malalaking negosyo. Pangatlo, maraming kita ang inuwi ng mga bansa pinagmula ng kumpanya. Kaya't hindi lubusang nakikinabang ang ating ekonomiya. Pang-apat,
maaaring magdulot ng polusyon at pagkasira ng kalikasan dahil sa malaking industriya. At ang panglima, lumalaki ang agwat ng mayaman at mahirap dahil mas nakikinabang ang may malaking kapital kaysa sa maliliit na negosyante. Kaya makikita natin na ang globalisasyong pang-ekonomiya ay may dalawang mukha o may dalawang katangian. Mayroon itong mabuting dulot tulad ng trabaho, teknolohiya, at mas murang produkto. Pero mayroon ding panganib o pagsubok kaya ng pagsasamantala, ng pagkakalugi ng negosyo, lokal na negosyo, at pagkasira ng kalikasan. Tungkulin ng pamahalaan at ng mamamayan na tiyakin na mas mapapakinabangan ang positibong epekto at mabawawasan ang negatibo. At yun lang po at maraming salamat.